pusong Pinoy magpakailanman. Humahaman mo't bagyo, iti ay di naglalaho. Pagod na ako, Tay. Pagod na ako maging mahirap. Tumigil ka na, ano ba? Babatusin ang lalim mo! Mahal na mahal ka namin. Leo! Anak! Mga kapuso, alam niyo ba na sa bansang Indonesia, isang Pinoy actor at TV host ang sumisikat? Ang kanyang pangalan ay Leo Consul. Sa katunayan, isa siya sa kinuhang host ng Eat Bulaga Indonesia at madalas na ring magbida sa mga teleserye doon. Pero bago niya narating ang tagumpay sa ibang bansa, katakot-takot na paghihirap at pagsubok ang kanya munang pinagdaanan bago pa man siya ipinanganak ng kanyang ina. Alamin natin kung ano ang mga hugot ng isang anak sa labas na nangarap makaahon sa hirap at makamit ang pinakamimithi nitong tagumpay. Dito lamang yan sa aming episode na pinamagatang Small Boy, Big Dreams, The Leo Consul Story. Erning! Sandali! Erning! 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 Sandali! Huwag ka nang umalis! Mila, napag-usapan na natin to. Mahirap maghanap ng matinong trabaho dito sa probinsya. Kaya ako makikipagsapalaran sa Manila. Nakakaraos naman tayo, hindi ba? Nakakatiis naman ako. Nagtitiis din naman yung mga bata. Kaya hayaan mo na lang yun. Ano-onoorin mo sila mamatay sa gutom? Mila, kapag hindi ko to ginawa, lahat tayo mamamatay sa gutom. Hayaan mo na ako. Ayoko. Erning! Erning! Sandali! Huwag mo akong iwan! Nagmamakaawa ako! Huwag ka na! Oy, Mila! 20 na yung utang mo, ah. Pag hindi ka pa nakabayad sa susunod na buwan, ipapabarangay na kita. Kakaawa din naman. Pati mga anak, napabayaan na. Hindi na daw kasi sumusulat si Erning. Hindi na rin nagpapadala ng pera. Baka nga may iba ng pamilya yun sa Maynila. Hoy, kayong dalawa, wala ba kayong gagawin kung hindi pagchismisan ng ibang tao? Hoy, hindi ka namin pinagchichismisan. Tsaka totoo naman, ah. Hindi posibleng may ibang asawa na si Erning sa Maynila. Hoy, baka walang yamo! Ano ba? Hoy, Mara, tama na! Gusto mo na? Mara, tama na! Nakikialam ka ng buhay na may buhay, ah! Sabihin mo sa akin! Tama na! Anong problema niyo? Tama na! Eh, pakialam na rin mga yan eh! Pabayaan mo na! Sige, alis na kayo! Nakikialam kayo ng buhay na may buhay! Tama na! Ikaw ba naman? Pati ba naman? Walang yan. Upo ka muna, upo ka muna. Oo, ito na. Kagaling sa buhay. Para wag na uminit ang ulo mo. Ito yung bayad ko nung nilaban mo sa akin nung nakaraan. Tao ka na. Salamat. Bago ka pa man ipinanganak. Alright. Marami ka ng hugot. Mahirap po talaga yung pamilya namin sa Bolinao, Pangasinan. So, to the point na kailangan iwanan ng stepfather ko yung nanay ko to find opportunity sa Manila po. Matagal siya sa Manila, tapos walang naging balita si nanay mula sa kanya. Ay! And so, ang akala ng nanay ko, inabandon na siya ng stepfather ko. Oo, pero may anak sila. Meron po, meron. Meron silang 4 na anak. So, Ikaw wala pa noon? Wala pa sa po. picture? Wala Okay. pa. Mila! Mila! Nay! Mila! Walang hiya ka? Ha? Tinanantari mo yung anak ko, ha? Napakalandi mo! Hindi porket kahihiwalay lang ng anak ko sa asawa niya, ay lalandiin mo na, ha? tama na. Yariin mo na siya? Hindi ka na nahiya! May asawa kang tao! Nay, baka Tumahimik ka! Ha? Mahal mo? Ito na lang ho. Paano ang asawa mo? Paano pamilya
pamilya mo. Ha? Tama na po na, nakakaya. Mila! Mila! Ano nangyari dito? Ayan, Erning! Ang asawa mo, iniputan ka sa ulo. Ayan, buntis! Ha? Ang ama, si Jun! Bala kayo! Halika na, Jun! Halika na! Halika na! Opo! Muwi na tayo! Dahil sa kahihiyan at para na rin magkaayos silang muli ni Erning, bumuo si Mila ng isang desisyon na sa tingin niya ay dapat niyang gawin sa bata na nasa sinapupunan niya. Kapag naalis na ang bata sa sinapupunan mo, may mga ipaiinom ako sa iyong gamot para hindi magkaroon ng komplikasyon. Mabilis lang yon. Mila! Mila. Huwag mong papalaglag ang bata. Kasalanan yan. Magdadala siya ng gulo sa pamilya natin. Siya lang ang mahihirapan. Mila, hindi mangyayari yun. Kung pananagutan ko ang bata. Kung ituturing ko na para kong sariling anak. Mila, patawarin mo ako. Nung inimong kita, hindi ako nakapagparamdam dahil naghirap din ako. Nawalan ako ng trabaho. Natulog ako sa kalsada. Pero nandito na ako ngayon. Bubuuhin natin ang pamilya natin. Mamahalin ko siya. Katulad ng pagmamahal ko sa mga anak natin. Pangako ko, Emil. Pagkalipas ng ilang buwan, isinilang ni Mila ang isang sanggol na pinangalanan nilang Leo. Lumaking mabait at naging paborito siya ni Erning kahit hindi nito tunay na anak si Leo. Al! Leo! Doon! Nandito na ako, mga anak! Oh! Kapambihira kayo. Kaya pala wala sumasalubong sa akin, Adonis. Oh. Dahil lahat kayo may ginagawa. Ano ba yan? Para sa eskwelahan? Maaga mo namang umuwi. Ano yan? Dala mo. Ang dami ata. Kaya napasalubong ko. At bukod dyan, nakuha ko kasi yung sweldo ko at kumita ako dun sa bakal at bote na binenta ko. Mahal. Salamat. Tay, may medal po ulit ako. Nanalo po ako sa Quiz Bee. Alam mo, kaya siguro napauwi ako at nagbili ako ng mga pagkain na yan. Alam nyo, kayong dalawa, dapat gayahin nyo itong si bunso nyo, ha? Mabait at masipag mag-aral, kaya maraming medal na iuwi. Manang-mana sa akin talaga, no? At isa pa, kaya siguro malakas ang pakiramdam ko na bilhin ito eh. Dahil alam ko na may uuwi na naman medal tong anak ko eh. Anak ko na nagmana sa akin. Tara! Ayan ha, surprise ko sa'yo yan. Wow! Robot! Ang ganda! Thank you po, tatay! Ayan, buksan mo na. Buksan mo na. Yan. Alam mo yung kotse-kotse yan, nagiging robot, ano? O, nakabuo na. Halika, Leo. nakabuo na kita. Halika muna. May sabihin lang ako sa'yo. O, kain na kayong tinapay. Sige. Oo na. Ano na? O, dali mo buksan yan. Opo. Teka, sandali. Ano ba yan? Erning, huwag mo naman masyado ipakita kay Grace at saka kay Adonis na paborito mo si Leo. Alam mo naman nagsiselos na nga yung dalawa sa kanya eh. Mila, hindi ko sila pinagsiselos. Gusto ko lang ipakita sa kanila na kung tutularan nila si Leo na mabait at masipag mag-aral, may pabuya to. Puro na lang kasi laro at tambay ang ginagawa ng dalawang yan eh. Alam mo, hindi ko din maintindihan eh. Bakit ang lapit-lapit ng loob mo sa batang yan kahit hindi mo Mila, ikaw ang hindi ko maintindihan. Ikaw ang totoo niyang magulang. Pero ang layo ng loob mo sa kanya. Leo! Anak? Leo!
Gagamutin natin. Grace! Bilis! Eh, how was your relationship dun sa mga kapatid mo? Miserable. Sabihin na po natin ganun. Sobrang miserable po. Dahil? Kasi siguro sa selos po. To the point na pag wala yung tatay ko, merong sinusubsub ako sa banggera namin. And one of my brothers, Adonis, sinaksak niyo po ako ng gunting dito. I still have the mark dito po. Kasi nagsiselos because ako yung binibigyan ng mas maraming atensyon ng tatay ko. Yung totoong tatay mo, yung June ang pangalan, no? Apo. Yung totoong nakilala mo ba yun? Oh! Ayo! Linis na ba? Opo. Galing ka. Ay, nako. Mira. Talaga si Kuya Adonis mo, no? Sinasaktan ka. Alam mo, sa susunod, lalabang ka, ha? Hindi po ako lalaban sa kanya. Kuya ko po siya eh. Alam mo po, Mang John, may school po ako napanood sa TV. Yung University of the Philippines. Oh, alam ko yun. Alam mo po, matatalino daw pong pumpasok doon. Kaya gusto ko rin po doon ako papasok pag malaki na ako. Ganda yun. Tuloy mo yan, ha? Opo, kasi po pag doon ako graduate, makakahanap po ako ng magandang trabaho. Hindi na po ako maglilinis ng bus para magka-10 piso. Aalis na po ako sa lugar na to. Sasama ko po si nanay, tatay, ate Grace at kuya Adonis. At yaman kami. Huwag mo kalimutan, balatuhan mo ako, ha? Pagyaman mo, ha? Opo naman, sige po, Mang John. Mga yan, ha? Opo, pangako po. Palagay ko malinis. Leo? Leo? Hindi na yata nanay mo. Leo? Bakit po? Baba, uwi na! Leo, bukas. Bukas. Opo, bukas po Walang ulit. bukas, Mang bukas. John. Mila, buksan mo tong pinto, Mila! Mila, nagdesisyon na ako, Mila. Gusto ko makilala ako ng bata na ako ang ama niya, Mila! Mila! Hindi! Tumigil ka na, June! Hindi na pwede! Guguluhin mo lang ang lahat, hindi pwede! Mila, kailangan malaman bata ang katotohanan, Mila. May Umalis karapatan ka din ako na, sa kanya, utang Mila. na loob! Nay, ano pong nangyayari? Mila! Mila, buksan mo tong pinto! Mila, ano ba? Hindi! Mila! Mila! Mila, buksan mo tong pinto, mag-usap tayo. Kailangan makilala niya ako, Mila, Mila! Ano pong nangyayari kay Mang John? Bakit po siya nagalit? Mila, buksan mo tong pinto! Mila, mag-usap tayo, Mila. Buksan mo tong pinto, Mila. Mila! 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 Mila, saan kayo pupunta, Mila? Manong, para! Sakay, bilis! Mila! Manong, Mila! sa terminal lang, boss! Mila! Tama na! Mila! Mila naman eh. E di sana sa akin na lang kayo pumunta sa construction site. Yun na nga, nataranta nga ako sa takot kay June. Basta ang gusto ko lang gawin, mailayo yung bata na hindi niya mapupuntahan. Gusto niya kunin sa akin yung anak ko, Erning. Hindi na kayo guguluhin ni June. Nakausap ko na siya. Umuwi na kayo at baka kung ano pa mangyari sa inyo. May biyahe pa naman eh. Hihintayin ko kayo sa terminal. Sige. Sige. Ganda pala dito sa Maynila, nanay. Sana isinama natin sina tatay, tsaka sina ate at kuya. Bakit po pa tayo nandito? Natakot kasi ako na baka mawala ko sa akin, anak eh. Bakit naman po ako mawawala sa inyo, nanay? Kayo lang naman po ni tatay ang gusto kong kasama. Anak, pag pinapagalitan kita, huwag mong iisipin na hindi kita mahal, ha? Basta tatandaan mo na mahal kita.
Gusto ko lang naman kasi maging patas kay ate mo at saka kay kuya mo. Kasi alam naman natin na lagi ko sa'yo paboran tatay Erning, hindi ba? Bakit? Sino po bang nagsabi sa'yo na naiisip ko hindi mo ko mahal? Alam ko pong mahal mo ko, Nay. Kasi inalagaan mo po ko. Nakakain mo po ko. Tsaka ipinaglalaban mo pa mga po ko ng mga damit ko, di ba? Hala. Kahanap po, Nay. Lagi naman po kitang sasamahan eh. Di po kita iiwan. Paano, Nay? Love you, Nanay. Love you. Mula noon, hindi na ginulo ni June ang mag-inang sina Leo at Mila. Pero dahil lumalaki na ang mga bata, kinukulang na ang kita nila para sa pantusto sa gastusin ng pamilya. Hanggang sa nagdesisyon si Mila na makipagsapalaran sa ibang bansa para doon magtrabaho. Tahan na. Tama na yan. Tatawag naman ako at saka susulat ako lagi sa inyo. Ayoko, Nanay. Huwag ka pong umalis. Huwag ko iwan, Nanay. Anak, kailangan ko mag-abroad para makapagtrabaho. Para makapag-aral pa rin kayo ng kuya at saka ng ate mo. Ayoko, Nanay. Hindi po ako mag-aaral. Basta huwag kang aalis. Hindi pwede, anak. Sige na. Sige na. Magpapakabait kayo, ha? Alagaan nyo isa't isa. Sige. Sige na, sige na. Sige na. Sige na, sige na. Magtatatlong buwan na hindi nagpaparamdam ang nanay mo. Hindi mo ba siya namimiss, anak? Sakto lang po, Tay. Tsaka alam ko naman po na nagtatrabaho siya ng mabuti sa ibang bansa. Bakit? Gusto na po ba siya? Huwag ka pong mag-alala, Tay. Habang wala po si Nanay, ako po muna mag-aalaga sa inyo. Pagluluto po kita, paglalaba, tsaka mamasihin din po kita palagi. Alam mong gawin lahat yan. Opo naman. Gusto mo po simulan ko na ngayon eh. Sige nga. Masahin mo yung kamay ko. Erning, Ma'am Berting, mag-impake na kayo. Umalis na kayo. Hindi ko na talaga kayang bigyan kayo ng palugit dito sa bahay. Ma'am Berting, nakikiusap ako. Huwag niyo kami paalisin. 4 na buwan na ang utang nyo. Anong petsa na? Parang awa niyo na. Huwag mo kong dinadaan sa drama mo. May pang-inom ka nga, oh. Kung ayaw mo makulong, umalis na kayo ngayon din! Tatay! Saan ba tayo pupunta? Maghahanap pa tayo, anak. Kung saan may maayos na matutulugan. Leo, inuubo ka na? Opo ako, tatay. Tsaka okay lang po sa akin kahit saan po tayo tumira. Leo. Leo, anak. Leo. Leo, kinukumbulsyon ka. Si Leo.
Kinukumbulsyon. Nakdadaling kita sa ospital. Wag na po, tatay. Wala po tayong pera. Yakapin mo na lang po ko. Ginaw po ako. Please, tatay. Yakap po. Tumira daw kayo sa kubo. Yun ba yung kubong sinasabi mo? Opo. As in, wala kaming kapitbahay doon, Tita Mel. Ang pagpasok namin doon, para siya kasing mahabang tunnel na papasok sa gubat. Tapos naalala ko pa, Tita Mel, kapag uwi ako, ginagabi ako from school, mga 6 p.m., 7 p.m., madilim na talaga. Wala kaming electricity at all. Wala rin kaming poso. Wala talaga, Tita ano ba Mel. yun? Saan ano kaya? Gasera lang po ang ginagamit namin. So, wilderness po talaga. Kasi yung may-ari, sabi niya, wala namang tumitira sa property nila. Kami na lang po magiging caretaker, kumbaga. And I remember, kapag uwi ako ng gabi, sa sobrang dilim, I would do this, Tita Mel. Nakaganyan yung dalawang kamay ko. Kasi lahat dyan, mapuno yan sa side na yan. Para alam ko kung nasa gitna pa ako, pero nakapikit na ako. Kasi wala ka rin naman makikita, Tita Mel. As in, tatakbo ka. Mga ilang minuto din yun hanggang makarating sa bahay. Pag nakakita na ako ng konting ilaw, I'm home. May gasera po nilalagay si tatay doon para palatandaan ko na, nasa bahay na ako. So talagang nakakabili ba? Kasi alam ko na nakapag-aral ka. Yes po, Kahit yes po. paano, nakapag-aral ka. Nakapagtapos ka pa ng kolehiyo. Opo. O paano? I want to be a lawyer. Gusto ko yung pagtanggol yung mga nakukulong na wala naman talagang kasalanan eh. Sobrang heartbreaking talaga kapag nakakarinig ako ng ganong stories. Ikaw, ano pangarap mo, Leo? Simple lang yung pangarap ko. Ikaw kasi yung lalim eh. Gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko magkaroon ng magandang trabaho. Yung tipong hindi na kailangan magtrabaho ni nanay ng malayo. Para magkakasama na kami ulit lahat. Napaka-family-oriented mo naman. Ang swerte ng family mo sa'yo. That's him, kuya. Siya yung nagnakaw ng cellphone ko. Teka. Casey. Sinuli ko yung cellphone sa'yo. Huwag mo ang ginagawang sinungaling kapatid ko. Nakakahiya ka. Matalino ko nga, pero magnanakaw ka naman. Leo! 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 Ano? Saan mo dinala yung cellphone? Baka pinambili ng bagong uniform. Tingnan nyo, ang sikip-sikip, ang dilaw-dilaw. Nung grade 4 pa tayo eh. Sarap pa yung sapatos, oh. Oy, ikaw. Isauli mo yung cellphone ng kapatid ko, ha? Magnanakaw. Tara na! Okay ka lang? Ha? Hina mo rin eh, no? Kosoy, sinapa ko na yung mga tarantadong yun eh. Dapat hindi ka pumapayag na lipustahin ka. Ayun narinig ko. Sino yung nilpusta? Paano kasi tong si Leo, Tay? Pinagbintangan daw nagnakaw ng cellphone. Nakita rin naman pala. Kung ako dyan, babalikan ko yung mga tumarantado sa akin eh. Kaso yan, kinusot na lang yung madilaw niyang uniforme kasi naasar-asar daw siya ng mga umaaway sa kanya. Tigilan mo na yan. Matatapos na ako dito, Tay. Leo, ako na magtutuloy niyan. Pagod na ako, Tay. Pagod na ako maging mahirap. Simula pagkabata, ganito na tayo. Alipustahin, mamalitin. Ngayon ang tawag sa atin magnanakaw. Naiintindihan ko nararamdaman mo. Pero sana, yan pang-aalipusta sa'yo. Huwag galit ang ibalik mo. Gamitin mo tong tungtungan para may angat ang buhay mo. Mag-aral ka mabuti. Yan ang magiging sandata mo
Hindi para gumanti sa iba, kundi para mapabuti mo buhay mo. Lalong pinag-igihan ni Leo ang kanyang pag-aaral. Sumali siya sa iba't ibang school organizations at mga contest sa school. At nagbunga naman ang kanyang pagtitiyaga dahil nakagraduate siya with first honorable mention honors noong high school. Alam mo anak, Ano tayo? muntik na akong atakihin ng rayuma ko dahil sa kaka-attack kita sa entablado na yan. Ang dami mong medals, tignan mo. Tay, ano ka ba? Kanina pa ba ako maggumana? Siyempre. Eh di sa'yo. Siyempre sa akin. Saan ka pala maghanap ng trabaho, Leo? Oh, bakit? Alam mo naman di ka mapag-college, di ba? Adonis, ano ba naman yung tanong na yan? Ang importante, nakapagtapos ng high school tong kapatid mo si Leo. Ang mabuti pa, alam mo, mag-celebrate na lang tayo. Maghanap tayo ng lugar kung saan tayo makakakain. Halika na. Dito na po, Nong. Salamat. Mila? Nay? Nanay? Nanay! Ano na eh? Hindi na yun. Nakapag-graduate na ako na. Sorry, mga anak. Kailan ako nakabalik? Hindi na ako aalis. Hindi na ako aalis. Pangako. Ha? Nakapagtapos na yung anak mo. Napakaraming medal. Alam mo, siguro mabuti pa. Tayo mag-celebrate. Halika. Anak, buhatin nyo na yan. Kunin mo yan. Halika, marami kami ikukwento sa'yo. Hinakot niya yung awards. Lahat na. Napakarami niyang medal. Tignan mo. Kuya, saan ka ba pupunta? Bilisan mo, Leo. Kaya nga, kuya, ano ba kasi ginagawa natin dito? Di ba nanay ni Mang Jun? Kaninong Mitsu yung iniyakan niya? Kanino pa? Hindi kay Mang Jun. Namatay na siya. Libing niya ngayon. Mang Jun? Tagal ka hindi nakita yan ah. Ang bait pa naman sa akin yan. Si Mang Jun ang totoo mong tatay. Kaya ano ba? Di ba si Mang Jun pagtitripan mo? Gusto mo multuhin ka yun? Tara na, ano ba? Leo, nagsasabi ako ng totoo. Kaya... Hindi ka nagbibiro? Si Mang Jun po ba yung totoo kong tatay? Leo, linis na ba? Opo. Galing. Huwag mo kalimutan, balatuhan mo ako ha, pagyaman mo ha. Opo naman. Sige po, Mang Jun. Mga kuya ha. Mila, buksan mo itong pinto, mag-usap tayo. Kailangan makilala niya ako, Mila. Mila! Ano po nangyari kay Mang Jun? Bakit po siya nagalit? Mila, buksan mo itong pinto. Napakaraming nabili, no? Siyempre, para sa atin yan, sa mga bata. Oh, Anak! Leo! Namalagi kami na nanay mo. Ay, ba't
magpapakabit ako, anak. Paborito niyo. Totoo po ba? Si Mang Jun po ba yung totoo kong tatay? Saan mo naman narinig yan? Sabihin niyo po sa akin totoo. Si Mang Jun po ba yung totoo kong tatay? Oo. Siya ang totoong tatay. Bakit, ha? Ba't niyo tinago sa akin? Ba't di niyo sinabi sa akin? Kasi hindi naman kailangan. Kasi kami naman ang pamilya mo. Ako, ang tatay mo, mga kapatid mo, hindi naman importante eh. At saka, minahal ka naman ng tatay mo ng higit pa sa isang totoong Yun na nga po eh. Kaya niya siguro pinaramdam sa akin ako yung paborito niya kasi pinagtatakpan niya yung kasinungalingan niyo. Hindi totoo yan. Hindi ka tinatong ganun. Dahil may gusto akong pagtakpan. Hindi ko ginawa yon. Dahil gusto ko magpasikat dahil hindi kita tunay na anak. Minahal kita, anak. Dahil mahal kita. Dahil nararamdaman ko. Nakadugtong ka ng buhay ko. Pero karapatan ko malaman ng totoo. Pinagkait niyo sa akin yun. Yung pagmamahal na sinasabi niyo, wala nang kwenta. Kasi pinuhay niyo at pinalakan niyo ako sa kasinungalingan. Hindi, anak. Tumigil ka na, ano ba? Babastusin ang lali mo! Ring, huwag. Anak. Mahal na mahal ka namin. Leo! Anak! Leo! Dahil sa nangyari, nagkaroon ng lamat ang relasyon ni Leo kina Erning at Mila. Umalis si Leo at nagpatuloy ito ng pag-aaral sa Baguio bilang isang scholar. Hanggang sa naisipan niyang kumuha ng entrance exam sa campus ng University of the Philippines, Baguio. Iho, katatapos mo lang ba mag-entrance exam dyan sa UP Baguio? Opo, Nay. Sigurado ako, nagutom ka sa pagsusulit, ano? Bumili ka ng merienda ko. Ay, hindi po. Busog pa po ako. Okay lang. Nanay. Ay, Malayo pa po kasi yung pinanggalingan ko. Tsaka short din po ako sa budget pang bayad ng matutulugan. Okay lang po ba sa inyo kung palipas po ako ng gabi dito sa waiting shed? Pwede naman. Di naman sa akin to lugar na to eh. Pero paano ka matutulog? Nanay, wala pong problema yan. Ganito ang ayos dito eh. Maghanap lang po ako ng tulugan. Walang problema yan. O sige, huwag ka na maghanap. Eto na, gamitin mo na to. Hindi, Nay. Sa inyo po yan. Huwag kang okay lang mag-alala. po. Paano po kayo? Huwag kang mag-alala. Marami nito. Sige, magpahinga ka na rito. Oh. Dito sa lugar na to. Sige, huwag kang mag-alala dyan. Salamat po, Nay. Okay, sige. Pabili po. Ilan? Banlak, isa lang po. Okay. Ito. 10 lang, 10. Sige, mamili ka na nga. Wala lang po. Okay. Tsaka po isang palamig. 5 piso yun. Opo.
Kuya. Ay. Kuya, pwede po magtanong? Oh, sige po. Alam niyo po kung saan po yung Mahogany Street? Opo, opo. Saan po yun? Mahogany Street po. Unang kanto po kaliwa, may makikita po kayong tindahan doon. Dire-diretso lang po yun. Unang kanto, kaliwa, tindahan, tapos dire-diretso. Opo, opo. Diyan lang yun. Opo. Okay, okay. Kuya, thank you Ito na po yun. Oo. Eto, pwede naman to sa'yo eh. Ito po. Oo. Iwan na kita. Salamat po O sige. Salamat po. Leo, si Henry to. Henry, pasok po, pasok. Oh, may sulat ka galing sa UP Baguio. Dumating na yung off-cut result. Salamat po. O sige, alis na ako. Nay? Anak! 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 Anak, tawanin mo. Nay, ako po dapat mag-sorry sa inyo. Ang dami ko pong sinabing masakit sa inyo. Dapat di ko sinabi yun. Mahal na mahal ko kayo, Nay. Patawarin niyo po ako. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Lila. Andito ka. Erning! 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 Nandito na anak ko! Erning! Tay, Leo. Mabuti nandito ka na. Nag-alala kami para sa'yo. Nay, sorry po. Ang dami kong nasabing masakit din sa inyo. Sobrang pinagsisisihan ko talaga. Kasi sobra-sobra niyo ako minahal kahit di niyo ako totoong anak. Kalimutan na natin yan. Ang importante, nandito ka na. Sorry, Tay. Welcome home, Bunso. Kahit. Ito kasi. Teka nga. May papakita lang po ako sa inyo. Wait lang. Nay. Bumasa ka? Bumasa ka sa UB Baguio? Anak! Bumasa ka! Leo, ang galing ah! Anak ko. Bumasa yung Galing anak mo. natin. Ang galing mo, anak! Natupad na din ang pangarap mo. Tay, pangarap natin. Para sa atin lahat yan. Konti na lang. Makakaahon na po tayo sa hirap. Pangako naman namin siya, anak. Gagawin namin ang lahat para matupad mo ang mga pangarap mo. Ang galing. O sige, sandali. Doon na tayo sa loob. Sige.
Leo, paano ka naman nakarating sa Indonesia? Naku, layo ito na. Napakalayo po. Well, may kaibigan po kasi ako sa Indonesia na nagwo-work. College friend ko po ito. So, nung graduate po ako ng college, inibitahan nila ako sa Indonesia. Sabi nila, wala ka pa namang trabaho sa Pilipinas. So, come here kasi mayroon yata silang vacancy para sa as a teacher po. Sobrang dami. How long did you teach? 6 months lang po yun. Kasi hindi ko po talaga siya passion. So I started doing casting sa Indonesia. Nagkaroon po ako ng mga commercials sa Indonesia. Paano? So, na-discover ka muna before Na-discover that, po. I'm sure. Tapos nasa mall po ako. Tapos may talent scout na tinanong kung pwede ba marunong daw akong kumanta or sumayaw. So when they found out na Filipino nga po ako, mas lalo sila naging interesado. Kasi kailangan nila ng parang outsider, kumbaga, foreigner dun sa group. Doon po ako nakuha as a singer. As a boy band po sa Indonesia. They were organizing a boy band. Yes po. But eventually, hindi po nag-work kasi hindi nila naayos yung working visa ko. Ay! Pero po may reason yun, tita. It happens for a reason, kumbaga. Ano Yun pala, kaya hindi ako naisama sa boy band na yun. Kasi I will end up sa Itbulaga, Indonesia. Ay, There you go. No, really? Kasi noong una po, syempre parang devastated tayo. Parang, wow, pag-asa ko na yun eh, makapasok sa entertainment. Marami nanonood sa atin ngayon. Opo. Ano ang nais mong aral na matutunan nila? Mula dyan sa lahat ng struggles mo sa buhay. Mangarap po tayo. Dapat meron tayong pangarap sa buhay. Kasi ang pangarap po, ito po yung parang kumpas or direction natin sa paglalayag sa buhay na ito, kumbaga. Kahit gaano po kahirap ang sitwasyon ng buhay, dapat marunong tayong mangarap. Tapos dapat protektahan at alagaan natin yung pangarap na yun. Strangle it in good intention hanggang sa makamit po natin. Tapos siguro dapat matutunan din po natin na huwag natin ikumpara yung success natin, tita, sa ibang tao. Kasi naniniwala ako na lahat ng tao may sarili tayong panahon, may sarili tayong pagkakataon. Maaaring siguro yung ibang tao nauunang maging successful, meron siguro yung nahuhuli. Pero every person naman po, we have our own race, kumbaga, in our own time. So, hindi ka huli, hindi ka nauna, you are in your right time, kumbaga po. Dapat matuto tayong maging masaya sa success ng ibang tao. Kasi at the end of the day, ang greatest competition naman po natin, hindi ibang tao, kundi sarili natin. Thank you very much, Leo, for sharing Thank you. your inspiring story. And sana nga, no? I'll see you in the part 2. I'll see you in Indonesia. Salamat po, Tita Bel. Thank you po. Ating natunghayan sa kwento ni Leo na habang bata pa tayo, dapat matayog na ang ating mga pangarap sa buhay. Nang sa gayon, nai-imagine na natin ang tagumpay sa ating pagtanda. Gaya ng paulit-ulit ko ring ipinapaalala sa aking mga kamillennials, hindi dapat maging hadlang ang kahirapan sa ating mga mithiin. Ayon nga sa isang libro na aking nabasa, dapat daw araw-araw tayong haharap sa salamin at paulit-ulit nating sasambitin ang ating mga pangarap. At nagsagayon, unti-unti itong magkatotoo dahil nais sa puso na natin ito at naipagdarasal. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Magtatagumpay saan